Hello, magandang hapon sa inyo lahat sa ating mga Science 10 learners, teachers, and enthusiasts. Kumusta naman, Tutor Ichad? Ayan, nag-amazing na hapon, Tutor Rainier. Isa na namang nakapanapanabik na hapon ngayong week 5 ng ating lesson. Okay na okay, Kap Rainier, no? Kahit nasa ibang bahagi ng Pilipinas ay maulan at bumabagyo-bagyo at may mga nararamdamang kakaiba ngayon ng panahon, no? Masaya Yes, tayo Tutor at Ichad. ligtas tayo dito sa part na to ng ating Metro Manila, ayan, Kap. So, Yes. okay naman, okay tayo ngayon. Excited sa bagong lesson, Cap. Kayo po, kamusta? Tutor Okay Rainier. naman. Tutor Ichad, okay naman din. Speaking of Metro Manila and NCR, ako po muli ang inyong Tutor Rainier from SDO Caloocan City at si Tutor Ichad naman mula sa SDO Malabon. So tayo po ay live na live ngayon sa Science 10 Monday mula alas 3 hanggang 3:40 ng hapon. Live na live sa DepEd EdTech Unit, DepEd tayo Facebook pages, and syempre sa ating DepEd Philippines, DepEd EdTech Unit, and DepEd TV Official YouTube channel. So yan po, Tutor Ichad ang ating mga social media platforms kung saan po tayo live na live sa ating Science 10 online tutorial. So Tutor Ichad, basa muna po tayo ng mga ating shoutouts dyan sa ating mga audience natin. Yes, Tutor Rainier, no? Basa ako ng ilan lang dito, no? So good afternoon, watching from Quirino National High School, Quirino District, si Christian Alberto, nandiyan sila, no? Ang dami ng mga Quirino National High School. Meron din tayong mga viewers from Santa Lucia High School, si Angelica Garcia Amorao, at saka sila Princess Ira Lakap, nandiyan din sila. At good afternoon din from Stephanie Gale from Santa Lucia National High School. Meron pa, Kap, ay Tutor Rainier. Good afternoon, yes. Sherry Andy Macaranas watching from AFG DMPS. Ayan, Kap, sino pa ba ang mga viewers natin ngayong hapon? Siyempre, Tutor Ichad, meron din tayo sa ating mga kaibigan naman. Si Doc Ryan RJC Calagua, sorry. So present din po ako. Ayan, ang ating napakasipag at mabait na MTB MLE Kapampangan tutor, di ba? Tutor Ichad? Si Tutor RJ talagang, pangmalakasan talaga ang kanyang Ito pa ka, Sir Tutor Rainier, meron pa tayong mga from Ranyag High School, nandiyan din sila at nagbabalik yung ating mga students. Ayan, sila Joanna Eunice Bibat, ayan, at nandiyan din sila Juan Marcel Mina mula sa Quirino National High School pa din. Ayan. Okay. Meron din dito, Tutor Ichad, no? Kay Kathleen Juana Iglesia, good afternoon po. From Grade 10 Modesty, Ranyag High School, and Mika Esclavio, Santa Lucia National High School, Grade 10, Section N. Ayan, so ang dami nating mga loyal viewers ngayon. So, Tutor Ichad, ang ating pag-uusapan ay syempre Science 10, Quarter 1. Wow, Week 5 na tayo, no? So, Convergent Plate Boundary, Tutor Ichad. So, malamang ako muna po ang inyong magiging tutor. So si Tutor Ichad po ay alam ko namang busy yan. Sobrang masipag na tutor teacher at the same time. So tayo po ay pagpahingay muna natin si Tutor Ichad. Pero don't worry, magsasama po kami niyan next week. So Tutor Ichad, ano po ba yung mga gagamitin nating SLM for this week? Ayan. Tutor Rainier, maraming salamat sa ating DepEd Central Office, no, dahil sa kanila nang galing ang ating module na gagamitin sa hapon na to at syempre sa ating Schools Division Office ng Caloocan City para sa Module 5 ng Convergent Plate Boundary na gagamitin nga ni Tutor Rainier ngayon sa ating discussion para sa Week 5 na lesson, Tutor Rainier. Thank you, Tutor Ichad. So ang pag-uusapan natin na Quarter 1, Week 5 ay may MELC o Most Essential Learning Competency. Explain the different processes that occur along the plate boundaries. Meron itong code, Tutor Ichad, na S10ES-LA-J-36.3. So ano naman ang ating mga objectives, Tutor Ichad? Ayan ang ating objectives para ngayong hapon. No? Number 1, explain what happens when oceanic and continental crust collide, when two oceanic crusts collide, and when two continental crusts collide. Tama. And number 2, Tutor Rainier, number 2, identify the different geological events and features formed during collisions. And, Tutor Ichad, ang pinaka-last natin. Number 3, ang pinaka-last natin, give the significant effects of convergent plate boundary
on the Earth's crust. So, exciting ang mga objectives natin ngayon na ma-achieve ng ating mga students, Tutor Rainier. So siksik at liglig yung ating mga topics na pag-uusapan natin ngayon sa ating quarter 1 week 5. So syempre, eto na, excited na ako, Tutor Ichad, sa ating mga masisipag na tuty natin. Ito nga pala ay tinatawag nating mahusay tuty of the week. So let me introduce yung ating una na mahusay tuty of the week. Siya po ay si Philip Ray II L. Mancera, galing sa Quirino National High School, Division of Isabela, from Region 2, Cagayan Valley. Galing siya sa Grade 10, Aphrodite. At ang kanyang mga masisipag na Science 10 teachers ay sila Teacher Lara Meliza Manson and Teacher Donna Princess Sibayan. So dahil dyan, congratulations. Philip Ray, meron kang Tuty of the Week o Mahusay Tuty of the Week badge. And of course, bibigyan ka namin ng certificate. This certificate is hereby presented to Philip Ray II L. Mancera in recognition of outstanding participation and great attitude during the Itulay online tutorial session in Science 10, presented in 11th day of October 2021, signed Tutor Rainier and Tutor Ichad. Meron pa po tayong isa pa, no? Okay. Yes, Tutor Rainier. At syempre, ang ating pangalawang Mahusay Tuty of the Week ay nagmula sa school ng Santa Lucia National High School. Palakpakan na, virtual clap naman para kay Maria Janelle A. Catalig. Yes, congratulations Maria Janelle, and thank you for supporting yung mga classmates mo at saka yung teachers mo na manood palagi ng ating session. Siya ay nanggaling Tutor Rainier sa Grade 10 Section F. Yan, sa katulad na nabanggit natin, Santa Lucia National High School mula sa Division ng Bulacan at rehiyon ng Central Luzon. Siyempre, shout out din sa kanyang napakasipag at Tutor Rainier. Co-tutor natin sa Junior High School ng Science. Ako rin eh. Siyempre, congratulations kay Teacher Mark Kevin L. Olimba. Ayan. Tutor Marky, thank you so much and congratulations sa ating Mahusay Tuty of the Week na si Janelle. At siyempre, Tutor Rainier, makaka-receive rin sa Janelle ng ating certificate na meron ding badge, no? Na nag-recognize sa kanya for outstanding participation and great attitude during the Itulay online tutorial session in Science 10, presented this 11th day of October 2021, signed Tutor Rainier at Tutor Ichad. Ayan. Congratulations! Diba? Astig, may pa-certificate, may pa-badge, at may pa-certificate. Meron pa tayong ganitong klase. Yes. Recognition. Tutor Rainier. Ayan. At so, wag nating mamimiss si Tutor Ichad kasi makakasama natin yan next week. So, any words, Tutor Ichad, bago po tayo mag-proceed? Kaya to, Tutor Rainier. Ilang linggo na lang. At alam ko marami silang kailangan pang abangan para sa ating Itulay online session. So, hindi ko na papatagalin, Tutor Rainier. See you next week po. At nawa ay marami silang makuha. No? Alam natin na marami talaga silang matututunan ngayong hapon. Objectives pa lang natin, siksik, liglig na at umaapaw na. Yes. Tutor Rainier, take it away. Congratulations in advance. And bye-bye. See you next week po. See you next week. Okay, thank you. Now, thank you Tutor Ichad sa pagsama ngayong hapon. And I said, wag po natin siyang mamiss kasi makakasama po natin siya. Meron tayong collab week next week. So, don't forget po to share this video lessons natin sa ating Itulay, sa ating mga social media accounts, sa Facebook at sa ating YouTube channel para mas marami pa pong makanood ng ating Science 10 Quarter 1 Week 5. So, ready na tayo dito sa ating pre-test. 3 questions lang naman for this diagnostic exam. So meron tayong multiple choice. So we are going to read the directions, read the questions carefully, and write the letter of the correct answer on your answer sheet or comment it down. So bigyan natin to ng maayos at organized na pagsasagot. So type the number of the pre-test question or statement and then the letter of the correct answer. So don't forget, meron po ako ditong cellphone na nakamonitor para magbasa po ng ating mga responses. Okay? Tayo po ready na. So bago tayo mag-pretest, meron tayong mga pagbati. Okay, from Laika Gamiran, good day. Watching from Quirino National High School, Quirino District, Grade 10, Hira. Catherine Buñel from Ramon National High School. And meron din po tayo sa Doña Magdalena Gafford High School, Grade 10, Einstein, kay Jenny Rose Agustin. Maraming salamat sa pagtutok. Okay, question number 1. What happens
when oceanic crust collides with the continental crust? A. The oceanic crust will be subducted. B. The continental crust will be subducted. C. The continental or the oceanic crust will be buckled upward. And D. The continental crust and oceanic crust will be subducted. Again, so kindly type the number of the pretest question and the letter of the correct answer. The question was, what happens when the oceanic crust collides with the continental crust? Pag yung oceanic crust ay nag-collide sa continental, ano mangyayari? So meron tayo mga answer from John Albert Moraño, letter A sa number 1. Meron din from Juan Marcel Mina, 1A. Joanna Marie Manzo, 1A. And then, ang dami na, sorry. So, ang dami nang sumasagot. Napaka-overwhelming ng mga responses natin sa mga bata. So, the answer for this pretest is the oceanic crust will be subducted. And we will explain further bakit si oceanic crust ay nagsasubduct o pumapaibaba o nag-underneath doon sa isa pang plate, which is the continental crust. Question number 2. Ayan, answers are keep coming. So maraming salamat po. Question number 2, what is formed on the oceanic side when oceanic and continental crust collide? So again, kindly analyze the question. Ano daw yung mabubuo sa oceanic side kapag ang oceanic and continental crust collide? Is it A, mountain, B, trench, C, volcano, or D, volcanic island arc? So again, ano ang mabubuo kapag ang oceanic side at ang oceanic at continental crust po ay nag-collide? So dalawa po kasi yan, no? Oceanic crust side at yung continental crust side. So ang question dito, ano mabubuo sa oceanic side? So meron tayo kay Rainiel Manabat de Vera, number 2, letter B daw. Okay? Mika S. Clavio, 2B. Audrey Macaranas, 2B. Princess Ira Lakap, 2B. Janilyn G. Espiritu, 2B. Ayan. So let's reveal the correct answer. The answer is letter B, trench. So yeah, pag-usapan natin yan later. What is a trench? And last pretest question, which of the following is formed when two continental plates collide? Ito naman, pag dalawang continental plates ay nag-collide. So is it A, mabubuo mountain range? Letter B, trench. Letter C, volcano. Or letter D, volcanic island arc? Ano kaya ang mabubuo sa question number 3 kapag ang dalawang continental plates or continental crust collide? A, mountain range, B, trench, C, volcano, or D, volcanic island arc? Ayan. So meron tayong sagot mula sa ating mahusay Chuti of the Week na si Philip Ray Mancera, 3 letter A. Mika Clavio, 3A. John Daniel Alcantara, 3A. Yan. Shannon Huntilla, 3A. Luis Errol Francisco, 3A. Ayan. Super dami ng sumasagot. Angelica Vivar, 3, letter A. Jillian Cuenca Lubi, A. John Ivan, 3A. Liza Gomiran, letter A. Okay, let's check kung anong nabubuo when two continental plates collide. Ayan. So letter A, mountain range. Ayan, sabi ni Andre Abeg, good afternoon from grade 10 Nickel, watching and learning from Ramon National High School. Sabi ni Alexander Capada, letter A po. Aangat po ito, kaya nakakabuo ng bulubundukin. Wow, that's correct. And then, letter A din kay Fabian J. Lovely Salvador Santillan and Emilio Realiza Vingua. Ayan po. Yan po yung mga sagot nila. Number 3, letter A. Okay. So, tignan muna natin po yung ating Science 10 in a minute, direct. So, magpapalabas po tayo ng video. Ayan, habang inintay po natin si Direk na i-flash po yung ating video.
So good afternoon. This is Tutor Rainier and this is Science 10 in 1 minute for quarter 1 week 4. The Earth's crust is broken down into large pieces known as plate. It is constantly moving around while floating over the layer of molten rocks of the Earth called mantle. The theory of plate tectonics states that those large pieces for crust or plates move around driven by convection currents within the mantle. Divergent, convergent, and transform fault boundaries are the types of plate boundaries. Divergent boundary, a location where two plates are moving away from each other, spreading ridges, basin range, and forming reef valleys or lowland region. It creates rock stretching known as tension stress. Convergent boundary, a collision of two plates moving toward each other, forming narrow deep trenches. Some volcanoes and mountains are formed along convergent plate boundaries. It creates rock volume reduction known as compression stress. Transform fault boundary, two plates slide or grind with each other by moving in different direction. Rock deformed due to shear stress. This is Tutor Rainier and this is Science 10 in 1 minute. Ayun. So, napakabilis lang, no? Kasi nga, 1 minute lang. So, sabi nga, this is Science 10 in 1 minute. So, that's a complete review po na pag-aralan natin nung week 4 na tinuruan po tayo ni Tutor Ichad po ng ating plate boundaries po last week. So, bago po yun, no, na ating napanood na Science 10 in 1 minute, so sagutan po natin itong looking back. Makakatulong po ito sa ating papanood kanina. So medyo mabilis nga lang 1 minute. So meron naman tayong hashtag team replay. Panoorin na lang din po natin kapag gusto po natin panoorin ulit yung Science in 1 minute. Ayan. So meron tayong direction. Unlock the key terms by recalling the main ideas from the last session. Write the answer on your answer sheet or just simply comment. Nagkamali pa. Comment it down. So meron po tayo dyan na kung paano po magsagot. Number 1, tapos yung answer po natin. Okay? So let's have creep number 1. This theory states that those large pieces for crust or plates move around driven by convection currents within the mantle. So meron pong lalabas dyan ng mga letters pa isa-isa and then yan po ang magbibigay sa atin ng clue. Okay? P, N, H, E, T. So, T, L, O, O, C, E, A. Ayan, dyan muna po. So, alam na natin kung ano magiging sagot dyan. No? This theory states that those large pieces for crust or plates move around driven by convection currents within the mantle. Okay, sige po. Tingnan natin yung mga answers po natin. Okay. So, sagot po dito ni Rainiel Manabat de Vera, plate tectonics theory. Sabi naman ni Hazel Ann Fronda. Okay, plate tectonics theory. Fabian Alj, plate tectonics theory. Janeline G. Espiritu, plate tectonics theory. Stephanie Sebroso, plate tectonic theory. Okay. So Michelle Santarin Roa, plate tectonic theory. Laika Gumiral, plate tectonic theory. Okay. Punuin na natin yung mga letters and then the answer is plate tectonic theory. So yan po yung ating creep number 1. Very good. Ang dami pong tamang sagot. Okay, let's move to creep number 2. This is a type of plate boundary in which collision of two plates by moving toward each other, forming narrow deep trenches. So meron po ditong mga dalawang plates na nag-move toward each other. So nagkakaroon ng collision between the two plates. Punta po sa gitna. So ito po yung mga letters. P, Y, E, B, P, C, E, N, A, N, T, O, R, O, U, D, G. Ayan, yan muna po. So ayan na, given na. Napakadali na ng ating creep number 2. Ayan. Isa pang letter pa para mas masaya. Ayan, N. O yan. So Rainiel Manabat de Vera. Okay. Convergent plate boundary. Sabi din ni Mark Tutor Marky, hello po sa panonood. Convergent plate boundary. Shaira Joyce G. Aquino, convergent plate boundary. Sabi din ni Cyan Antoinette Cortez and then kay Jan Albert Moraño, ayan po, Micah Raincy Campos. Tignan natin kung ano nga ba yung ating tamang sagot. So, ito yung mga remaining letters, V, L, A, E, N, R. So, convergent plate boundary. Papunta pong ganito yung two plates by moving toward each other, forming narrow deep trenches. Okay, next.
We also have creep number 3, a location where two plates are moving away from each other, spreading ridges, basin range, and forming reef valleys or lowland region. Ito yung mga letters D, N, P, P, R, B, G, E, B, Y, E, I, V, E, A, and L. Ayan, yan po. So yan, given na yan. Pero marami pa rin sumasagot kanina sa number 2, convergent plate boundary, katulad ni Kiana Templo Nuevo, Stephanie Gail Valdez, Precious Maui Y. Patil, meron din po kay Joanna Eunice C. Bibat. Ito na, number 3, divergent plate boundary. Sabi rin ni John Darrell Mendoza, John Albert Moraño. Meron din tayo kay Shaira Joyce Aquino, Philip Ray. Ayan, so sorry makit-akit na yung mga natin dito, comments. James Iverson Roses, Mary Joy Arevalo, Mark Edward kay Sir Neil, divergent plate boundary, that's correct. Laika Gumiran, kay Justin Dave Terinal Ragual, and kay Daniel Luis Aquino, divergent plate boundary. Ayan. So yan po yung ating mga remaining letters. So moving away from each other. Kung kanina yung ating convergent plate boundary papunta po dito, ngayon naman, these are plates that are moving far from each other sa palabas. Okay? Spreading ridges, basin range, and forming reef valleys po ang nabubuo sa ganitong klase ng plate boundary. And last, creep number 3 ulit, two plates slide or grind with each other by moving in different direction. Rock deform due to shear stress. Ayan po yung mga lumalabas na letters. And T, M, U, R, F, A, T, F, O, O, D, U, R, S. Ayan na, lumabas na yung mga letters. Okay, yan po. So meron po tayong kasaba sa ating comment section na si Carol Saysangan o Pangan, divergent plate boundary, yung kanina sa number 2, no? Meron din tayo kay Julia Lucas, transform fault boundary. Kay Luis Errol Francisco, Michelle Saltarin Roa, Jillian, okay, Juan Marcel M. Mina, Jasmine Bautista. Ito po ay transform fault boundary. Ayan. So dito naman, ang dalawang plates po ay nag-slide past each other. So nagkikiskisan sa ganitong klase ng transform fault boundary. So yun po yung ating looking back section. So the types of plate boundaries, as a summary, meron tayong convergent. Ayan, nakikita natin, no? Ginawa nating mas simple para hindi komplikado na yung ating magiging lesson. So yung dalawang plates po ay nag-move toward each other. So pag sinabi natin, it pushing toward each other. So yan po yung convergent. So tandaan natin, Science 10 learners, enthusiasts, yung mismo convergent plate boundary. And then yung divergent naman, ito naman po, palayo. Okay? Kung kanina medyo close, ngayon medyo parang nagkatampuan sila. So may ganun talaga, naghahanap ng space, no, minsan. So at ang mga plates na yan ay ganun din, katulad ng divergent plate, moving apart from each other. And the transform fault boundary, ganito naman ang kanilang orientation. So nag-slide past each other. Yan po. So yan lang po yung tatlong basic types ng plate boundary. Convergent, divergent, and transform fault boundary. Okay? So tingnan natin kung may mga questions ba tayo. Okay, yun pa naman. So tingnan natin po yung mga scores ng ating mga science learners. Double check natin kung may naka 4/4 ba. So katulad nila Justin Dave Terinal, 4/4. Joanna Marie Ira Manzo, 4/4. Rainiel Manabat de Vera, 4/4. Mika Esclavio, 4/4. Kiana Templo Nuevo, 3/4, okay lang, yes, okay lang naman yan. Precious Maui Y. Patil, 4/4. Laika Gumiran, si Zailin Clemente, Luis Errol Francisco, Philip Ray Mancera, Zailin Clemente, lahat sila ay 4/4, katulad ni Marcelina Tuazon Omanya. Lahat po 4/4. Ayan. So ngayon, bibigyan natin din ng magandang visual presentation yung ating convergent, divergent, and transform. So sa red, kapag sinabi natin pong convergent, so i-click ko lang po yung mouse node dito, tatapat ko lang. Ayan, napapakita po sa atin sa plate boundary map yung mga divergent
plate boundaries kung saan siya nakalatag sa buong mundo. Ayan, makita natin yung red lines na nakakover po sa buong mundo yung mismong convergent plate boundary. Ayan po So makita natin, expect natin yung mga plates na yan ay nagbubungguan, nagko-collide from each other. Yan po. So like dito yung Pacific plate at yung Juan de Fuca plate, yan po ay nag-converge. So co-collide from each other. So expect natin yung mga ganyang plates na yan. Sa divergent naman, kulay white. Ayan. Sa divergent, naghihiwalay naman po yung kanilang mga plates. Ayan. So, the Nazca plate, Pacific plate, lahat po yan naghihiwalay. And the transform, kulay pink, yan. Ayan po. So, meron po tayo ditong nagkikiskisan na mga plates. Okay. Tandaan ang mga kulay, red, white, at pink. Yan po yung ating mga convergent, divergent, and transform fault boundary. Actually, review na lang naman din yan kasi na-discuss na yan last week. Ano naman ang subduction? Ang subduction, this is geological process in which the edge of the lithospheric plate slides underneath the edge of adjacent plate. Bigyan natin ng magandang presentation in this animation. Makikita natin, itong oceanic plate at continental plate ay magkadikit. So si oceanic plate and continental plate ay magkaiba in terms of characteristic. Unang-una, si oceanic plate po ay denser, ibig sabihin mataas ang density niya compare sa continental plate, pero mas manipis siya kumpara kay continental plate. Si continental plate naman ay mas makapal, kitang-kita naman sa animation, at ito po ay mababa ang kanyang density. At the same time, in terms of buoyancy, this is the buoyant force na kung saan tumutulak po sa mga objects paitaas. Si oceanic plate, less buoyant, at si continental plate ay more buoyant. Therefore, sa dalawang yan, pag nag-collide yung dalawang plates na yan, si oceanic plate ay papailalim. It will subduct underneath ni continental plate. So again, si continental plate at si oceanic plate, etong si oceanic plate ay papailalim at si continental plate naman ay papaibabaw. Why? Ang reason po ay yung density differences. Mas mababa ang density ni continental plate at mataas si oceanic plate. So di ba kapag mataas ang density talagang it has a tendency to sink. So ganoon din po sa mga plates po natin. Okay, tingnan natin yung next slide. Ayan. Ano naman ang subduction and buoyancy? Gumawa si Tutor Rainier and Tutor Ichad ng simple animation. Tignan natin. Ayan, balik tayo sa animation at sa ating comment section. Ano po between the two ang unang makakapailalim? Si Tutor Rainier ba o si Tutor Ichad? Ano ba yung bit-bit ni Tutor Rainier? Bit-bit ko ay maliit na tennis ball, yung kulay yellow. Si Tutor Ichad naman po ay soccer ball. O tingnan natin, sino kay Tutor Rainier o Team Rainier at kanina naman si Team Ichad. So ang question ko, between the two, sino po sa aming dalawa ang unang makakapailalim? Gamit namin yung dalawang klase ng ball. So we have the tennis ball, which is relatively smaller than the soccer ball. At yung soccer ball naman po ay medyo malaki kasi meron siyang hangin sa loob. Okay. Sabi ni Philip Ray Mancera, Team Rainier. Ayan, meron na akong fan. Katulad ni Ina Isabella, Team Rainier. Tutor Ichad, forgive me napag-ano lang natin itong ating animation. Okay, ready na ba? So, lalagyan natin ng tubig. Tignan natin ayan, may tubig. Unti-unti na ngayon nagsasubmerge yung dalawang divers, si Tutor Rainier at si Tutor Ichad. Ayan. Ayun. Kita naman natin kung sino unang naka-subduct agad, no? Ayan. Bakit po si Tutor Rainier ang unang nakapailalim o nag-submerge sa tubig? Kahit pareho naman po yung aming level, no, doon sa taas. Kung babalikan natin, yan po. Pareho naman po level. Lagyan ng tubig, tapos unti-unting pumapailalim si Tutor Rainier. Ganun din naman si Tutor Ichad. Kaya lang medyo mabagal si Tutor Ichad sa pagbaba. What was the reason? Si Tutor Rainier, using yung ating representation na small tennis ball, is an oceanic plate. At ito naman kay Tutor Ichad, yung malaking soccer ball, that's continental plate. Nabanggit natin kanina, si oceanic plate having the mas mataas ang density kaysa kay continental, talagang mapapailalim siya because meron din itong less buoyant force. Ito naman kay
continental plate ay meron siyang mababang density, pero meron siyang mataas na buoyant force. Kaya medyo mabagal talaga yung kanyang pagsubduct. The oceanic plate will subduct because it is thinner and denser than continental plate. So that's the scientific reason why oceanic plate subducts over continental plate. Ayan. So ano naman ang subduction zone? O, bigyan natin ng major explanation. 1D po ka plate at North American plate. So nagsubduct. So pag nagsubduct, ibig sabihin yung nasa ilalim, mas mataas ang density, sa ibabaw, less density. So makikita natin, itong 1D focal plate is oceanic. Ayan, oceanic plate, at si North American plate naman ay continental plate. Yung nakikita natin kulay red na bilog dyan, that is what we call the subduction zone. Kapag tumama yung dalawang edges ng dalawang plates, oceanic and continental, yung pinagtamaan nila, yun ay tinatawag nating subduction zone. At doon usually nagkakaroon ng mga earthquakes kapag ganun ang nangyaring collision. Okay, next. Ang convergent boundary ay may tatlong klase ng paggalaw. Una-una, oceanic to oceanic convergence. Explain natin yan later. Oceanic continental convergence and continental convergence. Again, tatlo yan na oceanic continental, and continental to continental convergence. Again, common po lahat ito na ang movement nila ay toward each other. Collision, moving toward each other. So lahat po sila, ganun ang movement. At ang excuse me po. At ang nabubuo po nila ay deep trenches. Ayan. Sorry po, live na live at umuubo. Ayan. Ito naman ang ating animation. O, click natin. Ayan, convergent boundary. Nakikita natin, meron po tayo ditong animation in which yung ating, eto po, oceanic crust at yung continental crust. Nakita natin no, yung movement ng arrow. Volcanic arc, this is an arc-shaped chain of volcanoes form above the subduction zone. Ayun, may nabubuong volcanic arc. Sa trench naman, steep-sided depression in the oceanic floor. Yung may pinakamababang part ng ocean, no? Kita naman natin yung Marianas Trench. That's the lowest part of the ocean na makikita sa Pacific, no? Ito po ay oceanic crust, lithosphere, asthenosphere, and subduction zone, yung pinakagitna. Anong nangyayari dito? Kapag ang oceanic crust ay nag-collide na sa continental crust po, ay syempre papailalim siya. Yun na nga yung ating binabanggit na concept of subduction. Now, yung nagkikiskisan ngayon ay magpo-form na ngayon ng magma. Dito po, no? And then siya na po yung aakyat. At yun na nga yung lalabas sa crater ng volcano. So that's convergent boundary. Na kung saan ito po ay may kinalaman sa oceanic to continental. Tingnan natin yung mga next natin dito. Ayan. Oceanic continental, yung kanina. So makikita natin na kung saan sa convergent boundary, ang nabubuo natin dito ay ito po. Volcanic arc. Ayan. And trench. Sa dalawa kasi yan, no? Sa trench, usually sa oceanic side, and volcanic arc naman dito sa ating continental side. Ayan. Next po. Meron naman tayong continental to continental convergence. Take note, ha? Continental to continental. So ito po ay dalawang continental crust na nag-collide to each other. So again, walang subduction na nangyayari. Wala tayong nakita na nagsasubduct, no? Ito po, hindi po ito yung pwede natin sabing subduction, no? Kasi ang tinitingnan natin dito, yung mismong continental crust. Ito po. Ayan. So merong boundary na kung saan ang nabubuo naman dito ay mga bundok or mountains or bulubundukin or mga mountain ranges. One good example dito sa ating East Asia po, sa ating malapit po mismo sa part ng Asia na kung saan sa Himalayas. So nandun sa lahat ng parts ng Nepal, Tibet, China, lahat po doon. Kasi mountain ranges nga, no? So binubuo to talaga ng bulubundukin. At ito ay isang magandang example na nabubuo sa continental to continental convergence. Ayan. So ang pangatlo ay oceanic to oceanic convergence. Ayan, ito po. So meron dalawang oceanic crusts, ito po. And pag ito ay nagsasubduct siya in a sense na baka sabihin, tutor parehong oceanic, walang magkaibang density.
Dito, ang nagsasubduct yung mas matandang oceanic crust o yung mas older oceanic crust. At yung younger oceanic crust naman ay nasa ibabaw. So yun yung nagiging difference nila. So ang nangyayari, nagkakaroon ng island arc, eto po, and nagkakaroon ng trench din at the same time. Okay? Yan po yung ating oceanic convergence. Ayan. Now, when oceanic crust collides, tandaan, dalawa, no? Trench in oceanic side will be formed and volcanic arcs in the continental side. Yan po yung nabubuo sa oceanic to continental convergence. To continental convergence, ayan po mga aso. So meron tayo dalawang mabubuo, mountain and mountain ranges. Ayan, kasama natin mga aso sa ating online class. And then, oceanic to oceanic convergence ay meron po tayong trench which is parallel to island arcs. Again, ulitin lang natin. Sa ating oceanic to continental convergence, trench and volcanic arc. Yan po yung nabubuo. And then, sa continental to continental convergence, meron tayong mountain and mountain ranges. And oceanic to oceanic convergence, trench, which is parallel naman sa island arc. Ayan. So, ang ating world map sa ating plate boundaries naman, ito po. Makikita natin ang mga plates sa buong mundo ay bumubuo po ito ng tatlong klase ng plate boundaries. Kanina nga, no? Meron tayong convergent, meron tayong divergent, at meron din po tayong tinatawag na transform fault. Ito nakita natin between Caribbean plate and Eurasian plate. Yan. So, pa ganun po yung movement, so divergent po sila. Hanap pa tayo ng isa pa. North American plate at Juan-de-Fuca plate. Ito po yung kanina sinasabi natin na papunta doon. So ito ay convergent. Hanap tayo ng transform fault boundary. Yung parang nagkikiskisan lang. Okay. May part dito. Ito. Cocos plate and Caribbean plate. Ayan. Nakikita natin. No? Si Cocos plate paakyat. Si Caribbean plate pababa. So transform fault boundary. Nazca and Pacific pa ganun. So divergent. Nazca and South American papunta sa gitna, that's convergent. So yun lang, makita natin na ang convergent, divergent, and transform fault boundaries ay talagang nakalatag yan sa ating world map. So expect na natin yan, na lahat ng plates ay talagang gumagalaw as we speak. Okay, meron tayong simple activity para kayanin na natin ng oras natin. Meron tayong statement na kung saan ilalagay nyo lang po sa ating comment section, OC, Oceanic Continental ba yun? CC, Continental to Continental, and Oceanic to Oceanic, double O, OO, parang OO. So write the letter of your answer sheet or comment it down. Parang ganyan, number 1. Tingnan natin na, kunin ko yung cellphone ko para magbasa po ng ating mga answers. Let's have number 1, statement 1. In this convergence, mountains and mountain ranges are formed due to compression. CC, OC, or OO? Ayan. Anong klaseng convergence ba yan? Is it continental to continental? Oceanic to continental? Or oceanic to oceanic? Tingnan natin. Okay. Sabi ni Rainiel Manabat de Vera, CC daw. Continental to continental. Joanna Marie Manzo, 1, CC. Ayan. Sabi ni Tutor Marky, mamimit ko na sana yung ka-converge ko. Sawa na ako sa divergent kami. Ayan, lagi kaming transform fault nagkakasalubong. Wow. Hugot, Tutor Marky. Ano ko yan? Lodi ko yan sa TikTok. Okay. So meron tayong lahat CC. Tingnan nga natin kung tamang sagot. Ayan, continental to continental. Tandaan natin, kapag ang dalawang continental plates po ay nagbungguan, tsak yan, mountains and mountain ranges ang mabubuo because of compression. Kasi walang subduction na nabuo. Okay, next. Statement 2. In this convergence, trench in oceanic side naman and volcanic arcs in continental side ang nabuo. Anong klaseng convergence? OC, CC, or OO? Ayan. Let's have kay Tutor Ichad. Actually, Tutor Marky, nasa TikTok na ang converge mo. Wow. Mapanood nga yan later. Gusto ko mapanood yan, Tutor Ichad. Next, sabi naman ni Jude Michael. Okay. Ayan, may mga sagot na. Sorry, tumataas po kasi yung ating hindi ko na masyadong mabasa. Meron tayong mga sagot, common answers ay OC, Oceanic to Continental. Ayan. Medyo mainit dito ha.
Pasensya na po kung tumutuloy yung aking pawis. Okay, next. Statement number 3. In this convergence, island arcs are formed parallel to the trench. Tandaan, sa ganitong convergence, island arcs ang nabubuo parallel sa trench. Is it oceanic-oceanic, oceanic-continental, or continental-to-continental? Ayan, sabi ni Alexander Florante Capada, OC obviously dahil nabanggit pareho oceanic at continental. Tama naman. Yes, usually ang questions kasi nandun na din po ang answer kapag medyo talagang analytic ka sa pagbabasa ng mga tanong. Rhea May, meron po tayong, ayan po, ang sagot nila. Melvin James, oo, yan. Puro oo, yan. Masarap mapakinggan yan, lalo na kapag hinihingi mo yung matamis na oo. Yan. Julia Lucas. Tingnan natin yung tamang sagot. We have oo, yan. Oceanic to oceanic. Tandaan po natin yan. Okay, let's have statement 4. In this convergence, no subduction process, no trench, no volcano, and no island arc. Napaka-stricto naman ito. Walang subduction, walang trench, walang volcano, walang island arc. Walang kakain. So, anong tawag dito? CC, OC, or OO? Ayan. Masyadong strict naman si number 4. Ang sagot ni Rainiel Manabat, 4CC. Continental to continental daw. Philip Ray Mancera, CC din. Kay Joanna Eunice Bibat, CC din. Ayan. Okay. Sabi ni Alexander Florante, humugot, mahal mo ako? Oo. Pero dito ang question natin, ano ba? Masyadong stricto si statement 4. Ayan. Ang sagot natin ay CC. Ayan. Continental to continental. Statement number 5. In this convergence, the older plate subducts the younger plate and form trench. Ayan, nabanggit ko kanina yan. Yung older plate subducts the younger plate. So, is it OO, OC, or CC? Ayan. Tingnan natin para magkaroon na tayo ng post-test later. Rainiel Manabat de Vera, 5 OO. Okay? We have Kumu Nepomuceno, OC. Meron din po kay Alexander Florante Capada, OO po. Ayan. Sabi ni Luis Errol Francisco, OO po. Ayan. Masyadong magalang sila. OO po. Ang sagot talaga ay OO po. Ayan. Oceanic convergence. Siyempre, no, pag dalawang plates na to na magkasama na pareho, yung older sa ilalim, younger po sa itaas. Okay. Post-test na tayo. So bago mag-post-test, pakilagay nga yung scores nyo kung 5/5. Kasi bipili tayo ng mga mahusay duty of the week next week. Kaya makita namin ni Tutor Ichad po yung mga scores nyo kung kayo po ay 5/5. Ayan. So yan po, katulad ni lagi naman to si Rainiel Manabat, kahit sa math, nakikita ko talaga siya na masipag. So 5/5, very good. Luis Errol Francisco, 4/5, very good. Joanna Marie Manso, 5/5, very good. Kay John Albert Moranyo, 5/5. Alexis Santos, 5/5. Joanna Eunice Bibat, yay, 5/5. Kiana Templo Nuevo, 5/5, yay, ha ha ha. Okay, meron pang ganun. Very good. At meron din kay Charlotte Joyce Aquino, 5/5. John Paul Pineda, 4/5. Very good na rin yan, no? Justin Dave Terenal Ragual, 5/5 po. Okay, post-test tayo. Dating gawi, which of the following is not, take note, not formed in the convergent plate boundary? Ano daw yung hindi nabubuo sa convergent plate boundary? A, mountain range. B, rift valley. C, trench. Or D, volcano. Yan, sagot tayo. Ano po ang hindi nabubuo sa convergent plate? O, tingnan natin. Sabi ni kay Precious Maui, yung kanyang score kanina, 5/5. Kay Jude Michael Hansalin, 5/5. Yan po yung mga sagot nila at mga scores at the same time. Sabi ni Rainiel Manabat, laging una. Ayan, una sa balota. Ang sagot niya ay letter B daw, Rift. Okay, Rift Valley. At tulad ni Jan, wala na. John Albert Moranyo, 1B. Okay. Christian Garcia del Moral, 1B. John Paul Pineda, 1B. Jo Marie Dillo, 1B. Yan. Tignan natin kung anong sagot ba. Rift Valley, that's correct. Kasi yung mountain range, mabubuo yan kapag continental to continental. Si trench naman kapag magkakaroon tayo ng oceanic to oceanic or oceanic to continental. At si volcano naman, ganun din. So, ang Rift Valley po ay nabubuo yan dun sa isa pang plate boundary, hindi po kay convergent plate boundary. Okay, question number 2.
What process ceases in the convergence of two continental plates? Ano daw yung nawawala o talagang wala sa convergence ng dalawang continental plates? Is it collision, convection, subduction, or transmission? A, B, C, or D? Yun natin. Ano daw yung wala o talagang hinto doon sa convergence ng two continental plates? Ayan. Okay, meron po tayong mga sagot dito. Kay Rainiel Manabat de Vera, number 2, letter C. Very good tong si Rainiel, no? Laging nauuna. Philip Ray Mancera, that's correct. Very good ka din. 2C. Lahat na po sila ay 2C. The answer is subduction. Siyempre, talagang nawawala ang convergence ng dalawang continents kapag subduction na po. So, there is no subduction in the convergence of two continental plates. And question number 3, what happens to the older and denser plate as it continues to slide beneath the Earth's mantle? Ayan. Ano daw nangyayari? Letter A, it will stay in the mantle. Letter B, it will form a mountain range. Letter C, it will form another new oceanic crust. Or D, it will become a magma that will eventually rise into the lithosphere to form volcanic island arc. Ano daw yung nangyayari sa older and denser plate as it continues to slide beneath the Earth's mantle? Siyempre may mapupuntahan po yun, yung matandang plate na yon at mataas ang density na laging pumapailalim sa Earth's mantle. Sabi ni Rainiel Manabat de Vera, 3, D as in dog. Okay, that's correct. It will become a magma that will eventually rise into the lithosphere to form volcanic island arc. So ayan po ang ating sagot sa question number 3. Again, so don't forget, meron tayong week 6 next week. Ang ating topic naman ay beautiful disaster, processes occur in plate boundaries. Next week po yan, collab week with Tutor Rainier and Tutor Ichad. So again, share your reflections po mga Science 10 learners at sa pag-post nyo po, mapa-Instagram, mapa-Twitter, mapa-Facebook, lagi nyo naman pong lagyan ng hashtag Itulay Mahusay o kaya hashtag Itulay Level Up para makita po namin ni Tutor Ichad yung mga reflections nyo, ano po yung mga suggestions nyo or comments, pwede nyo po ilagay dyan sa inyong social media accounts. Sabi ni Rainiel Manabat, data lang po ako. Don't forget, sige, huwag mag-alala, hintay lang. Okay, so meron po tayong, yan, gagaling na mga keyboard warriors, sabi ni Jude Michael Hansalin. Ayan, mga scores po nila, 3/3. Thank you very much. Again, on behalf of Tutor Ichad from SDO Malabon sa Katmon Integrated School, ako po si Tutor Rainier from SDO Caloocan City, one of the EdTech specialists, ay talagang nagbibigay po ng pagpapahalaga sa ating mga bata. Kaya nga hashtag para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Para sa mga comments and suggestions, kindly email us at edtech@deped.gov.ph. So pwede nyo lang pong i-screenshot din itong mismong thank you page na to at pwede nyo pong i-scan yung ating code dito. Up next, safety and first aid sa aming program head sa junior high school na si Tutor Kevin mula sa SDO Calamba City at ang kasama po niya si Tutor Edson ng SDO Mabalacad City. So yun po muna, kita-kita po tayo sa week 6. Paalam!